what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at eto na nga, no, ating pag-usapan na kung saan, no, grabe, ginisa po mga babayan ng tito ni Vico Sotto. Eto pong si Diskaya mga babayan. Akalain ninyo yun, no? Twist of fate mga babayan na kung saan no yung nakalaban ni Vico Sotto na itong nakaraang eleksyon ni Mayor Vico Sotto siya ngayong iginigisa ng tito niya sa Senado dahil po sa maanumalyang mga DPWH project o mga flood control projects at binansagan na nga po no, na flood control queen. Ito pong si Diskaya ngayon mga babayan. Kaya pala, sabi nga ng mga babayan natin, no? Kaya pala, gustong manalo sa Pasig. Okay, so wag na natin patagalin to. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At shoutout sa mga followers natin. Grabe mga babayan. Iyak po, no? Ito nga si Diskaya sa ginawang paggisa sa kanya sa Senado, no, nang nakalaban niya, no, noong nakaraang eleksyon, diyan po sa Pasig, mga babayan. At ngayon talaga namang mainit si Vico Sotto, si Mayor Vico, no, dahil mukhang lahat ng mga sinabi niya noon, no, talaga namang mga nagkakatotoo mga babayan. Alam naman natin na number one na ayaw no, sa corrupt no, na itong si Mayor Vico Sotto. At gusto niyang maging transparent, di ba? Sa lahat ng proyekto ng kanilang gobyerno diyan po sa Pasig, mga babayan. Okay, so panoorin natin tong video na to na kung saan no, talaga namang ginisa no, nitong si Tito Sen o Tito ni Vico Sotto, ito pong si Sara Diskaya, mga babayan. Alright, let's go. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon? Grabe. Sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. Tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the permission of... with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa?
I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. Loading. May follow-up. Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin naming takbo doon sa ibang mga kontratista rito na ibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol dun sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya,
was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot niyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And PCAB actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, sige lang na sige. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2, states that disqualification under letter CA, involvement in any construction, malperformance of grave consequence, pick up under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? The blacklist, Your Honor, is issued by the DPWH. If the blacklist is lifted by the implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint or complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then apply the penalties that are commensurate to the offenses that are being committed. For example, Your Honor, the DOLE reports to us a lot of infractions that are committed by contractors, such as unlicensed contractors implementing construction work, unsafe practices resulting in the death of people in the workplace, and we act upon that immediately. In fact, Your Honor, we submitted, upon the request of the BIR, we submitted last July 25 our transmittal regarding the request for the documents of the construction group of Discaya, because if and when the Bureau finds out that their papers are not actually compatible to the papers that are submitted at the PCAB, then we will suspend or revoke all of their licenses automatically, because there is now complaint. And we have communicated with the Bureau. In fact, I have met with Commissioner Lumagi once, and we have responded to their letter. And along with our letter, we have submitted reams of documents for the Bureau to review, Your Honor. Mr. Chair, Mr. Chair, with the Wait, before permission of the Minority Leader. before we proceed, let me acknowledge first the presence of our Majority Leader. A quick question, Commissioner.
Yung imposition ng suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilift ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question, kung paano natin madidisiplina, why don't you, for example, resort to Section 101 of the same Republic Act? Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects, kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ka ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents. Ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply yung Section 101 where there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong puntuhan, Yes, Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, And sir. then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo o ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. At tapos, ang sababi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung 2 board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Dakay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator No. Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. For Alright, so yan mga babayan, no? Pinutol ni Senator Marcoleta yung mga katanungan ni Tito Sen, mga babayan. Alright, so ano masasabi niyo dyan ngayon? Okay, comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito muli yan yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.